Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Mula sa Daswidra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Isang magandang umaga, mga kasangga. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata, sa bagong araw na ito, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi ng Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nakatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo ng katatagan sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, mga kasangga. Ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, matibay na sandigan, ang ating kanlungan, lakas, at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kasangga, ay matatagpuan sa pahayag ulit, pahayag 3, talatang 9. Ito ang sinasabi, pahayag 3, talatang 9. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi kundi nang nagbubulaan. Narito sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Pinagpala na po kita. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Diyos, naririto kami sa iyong harapan upang ikaw ay pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagkatulog. Salamat sa isang gabi na ibinigay mo sa amin upang ang aming mga katawan ay makapagpahinga mula sa isang araw ng trabaho. Ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng proteksyon, pag-iingat sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang mga kasangga namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa daan. Kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan, proteksyonan mo sila, Panginoon, sa anumang mga kasamaan. Tulungan mo po silang makarating na maluwalhati sa kanilang pupuntahan. Ito man ay kanilang opisina, trabaho o anuman, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa. Dalangin ko na patuloy mo po silang ingatan. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit ang aming mga kasangga na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, hipuin, upang magkaroon sila ng kagalingan, O Panginoon. Pagpalain mo din sila, O Diyos, financially, because kailangan nilang pambili ng mga medisina upang kanilang inumin para sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Kung sila man ay nasa tahanan, nagpapagaling, pero kung nasnoon sila sa mga pagamutan, Panginoon, gayon din po pambayad ng mga hospital bill, Panginoon. Butin mo sila, tulungan mo sila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay malaman nila, makita nila ang pagmamahal ng aming Panginoong Jesucristo sa bawat nilikha niya, Panginoon. Lord, amin ding inilapit sa inyo ang mga kasangga namin na nasa kanilang mga trabaho. Sila man ay mga riders, mga lalamove, motorcycle riders, Lord. Ingatan mo po ang mga kasangga namin ito. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Dahil dalawa lang gulong ang kanilang mga dala. Panginoon, prone po sila sa mga aksidente. Kaya dalangin ko, Diyos, na sila ay iyong ingatan, proteksyonan, upang hindi sila magkaroon ng aksidente sa daan, Panginoon. Sila po'y naghahanap buhay ng tapat upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Gayon din po, Diyos, dalangin ko ang mga kasangga namin na nagtatrabaho sa mga lansangan, yung mga enforcer, naglilinis ng kalsada, mga policeman. Lord, ingatan mo sila. Proteksyonan mo sila sa anumang mga karamdaman. Dahil sa panahon ngayon ay hinagbabago-bago ang panahon. Uminit, umulan, Panginoon, ito po'y nagdadala ng karamdaman, ubo at sipon sa mga anak mong naghahanap buhay sa mga lansangan. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay upang hindi sila magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasangga ng mga guro. Mga guro, O Diyos, nagtuturo. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pagtuturo, Panginoon. Ingatan mo sila upang ang bawat kabataan ay mahubog ng magandang values, Panginoon. Iba na ngayon ang mga kabataan kaysa dati, O Diyos. Kaya dalangin ko na ang mga guro na nagtuturo, lalong-lalo na sa mga Christian values, Panginoon, ikaw ang manguna upang ang mga kabataan ay maunawaan nila ang kahalagahan ng morality. Panginoon, ikaw
O Diyos, ang humingi po sa bawat puso ng mga kabataan ito. Maaring ito po yung maging dahilan upang sila ay maglingkod sa ubasan ng ministeryo, Panginoon. Kaya Panginoon, ako'y nananalangin na sila po iyong ingatan, proteksyonan ang mga guro na patuloy na huhubog sa mga kabataan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Bagkos, gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Gayon din po, Panginoon, ang mga administrador ng iyong paaralan. No? Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan upang ang iyong paaralan, Panginoon, ay lumago at lalong-lalo na maraming mga kaluluwa ang makakarinig ng iyong mga salita. Dahil kasama po yan sa kanilang programa, Panginoon, sa bawat course ng iyong paaralan. Tulungan mo po ang iyong mga anak na patuloy na nagbabahagi ng mga salita, nagtuturo, Panginoon. Maging anuman ang kanilang denomination, Panginoong Hesus, ikaw ang siyang tumugon sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, salamat. Binuksan mo ang aming mga puso upang ikaw, o Diyos, ay pumasok at ikaw, o Diyos, ang siyang maghari sa aming mga puso. Panginoon Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kasanggaan na mga mangingisda. Meron pong bagyo na narito sa aming bansa. Ingatan mo po sila sa laot ng karagatan. Kung sila man ay makaranas ng malakas na hangin, Lord, ilayo mo sila sa kapahamakan. Tulad ng ginawa mo, Panginoon, sa iyong mga apostol, na naroon kayo sa laot ng ang malakas na hangin, malakas na alon ay dumating. Ito'y iyong pinahinto, Panginoon. Gayon din po, nawa ang gawin mo sa mga kaibigan namin, sa mga kasangga namin na nangingisda sa karagatan. Ikaw ang siyang magpahinto sa laot, sa mga alon, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng delikado ng kanilang mga buhay. Gayon po sa aming mga kasanggang magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, O Diyos. Naway maahon nila ang kanilang kalagayan, ang kanilang kahirapan, Panginoon. Huwag nawa silang pagsamantalahan ng mga negosyante, Panginoon, na bumibili ng mura sa kanilang mga palay. Pagkos kami pag bumili ng bigas, sobrang mahal. Lord, tulungan mo po ang aming mga kasanggang ito upang sila, O Diyos, ay mabigyan nila ng magandang buhay ang pamilya, Panginoon. Panginoon Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming bansa na patuloy na nagtataas ang mga bilihin. Lord, ito po ay pinayagan mo, inalao mo, Panginoon, na magkaroon ng ganitong kalagayan. Magmahal ang mga pangangailangan ng tao. Lord, ikaw ang mag-provide sa iyong mga anak. Tulungan mo po upang makaahon ng mga anak mo at mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pahayag 3:9, ito ay isang talatang puno ng misteryo. Ngunit napakapayak ang layuning ipagtanggol ang tapat at ipakita ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang sinagugan ni Satanas, no? Ito yung mga huwad na relihiyon. Huwad. Nagpapanggap. Ang sinagugan ni Satanas ay tumutukoy sa grupo ng mga taong
nag-aangking sila ay kabilang sa Diyos. Ngunit ang kanilang gawain ay laban sa katotohanan. Hindi ibig sabihin ay literal na simbahan para kay Satanas, kundi isang simbolo. Isang simbolo ng mga taong relihiyoso, pero hindi makadiyos. Hindi makadiyos. Isang simbolo ng may anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan. Isang simbolo ng nagpapanggap na totoo, ngunit ang puso ay puno ng pandaraya. Isang simbolo na nagbabanta, nanlilibak o umaapi sa mga tapat. Totoo pa rin ito ngayon, mga kasangga. Maraming tao ang may relihiyon, ngunit walang ang espiritu. Maraming nagmumukhang banal, no? Ngunit walang pagsunod. Maraming nagpapakitang tagasunod, ngunit ang buhay ay sumasalungat sa salita ng Diyos. Mga kasangga, ito ang babala para sa atin. Hindi automatikong totoo ang isang tao dahil may hawak silang titulo, tradisyon, o relihiyosong pangalan. Nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman ang panganib ng pagpapanggap. Sa panahon nila, mga kasangga, may mga nagsasabing sila ay tunay na hinirang ng Diyos. Ngunit wala naman silang tunay na pananampalataya kay Kristo. Sa panahon ngayon, ganito rin ang espiritu. May nagsasabing Kristiyano sila, pero ayaw sumunod, no? May nagsasabing makadiyos, pero ang buhay ay puno ng kasinungalingan. May nagsasabing banal, pero walang ebidensya ng pagbabago. Ganun pa rin ang kanilang buhay, no? Liko-liko. Oo, mari sila ay banal sa tuwing linggo kasi nasa simbahan. Paano na lang yung Lunes hanggang Sabado? Di ba? Liko-liko naman. Sabing banal sila pero wala kang makita na pagbabago sa kanilang buhay. May nag-aangking nasa kagawain ng Diyos, pero ginagamit ang simbahan para sa pansarili. Ito ang mga taong madalas manlait, madalas manghamak, madalas maghusga, madalas magsara ng pintuan sa mga tapat, at madalas magpahirap sa mga totoong tagasunod ni Kristo. Pero kay Kristo, mga kasangga, ang pagpapanggap ay walang puwang. Walang puwang yan. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga buhay, mga kasangga, no? Nakikita sa ating mga buhay. Hindi sa label, no? Level. Hindi sa position, no? Hindi sa diploma o doktor ka ma o PhD pa, no? Hindi yun. Hindi nakikita doon. Nakikita yan sa ating mga buhay, mga kasangga, kung may pagbabago ba ang ating buhay. Ipadudulot kung lumalapit sila sa iyo, panahon ng pagbabaliktad, no? Ang Diyos mismo ang nagsasabi, mga kasangga. Sila ang dumating na mayabang, ngunit ako ang magpapayuko
sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Ha? Hindi ito paghihiganti, mga kasangga, kundi pagpapakita ng hustisya ng Diyos. Makikita rito na hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga paninira. Laban sa paninira. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa mga pagdududa. Hindi mo na kailangang makipagtalo, mga kasangga, sa mga umaapi sa iyo. Ang Diyos mismo, mga kasangga, ang lalaban para sa iyo. No, ang Diyos mismo. Darating ang araw na ang mga nanghamak sa iyo, ang nanghamak sa iyo, ang siya mismong kikilala na ikaw ay inibig ng Diyos. Inibig ng Diyos. Ang mga nagsabi na wala kang mararating, mga kasangga, ay makakita sila ng katapatan na nasa iyo. Ang mga pumigil sa iyong lumago ay makakitang binuksan kanya ng pintuan. Ang mga nagsasabing ikaw ay makakitang pinanatili kanya. No? Ang mga nagsabing sinungaling sa iyo ay makikitang pinigyan ka ng biyaya. Lubat ako Ito ang tinatawag na divine reversal. Pagbabaliktad na ayon sa hustisya ng Diyos. Hindi sa puot ng tao. Magpapatira pa sa iyong paanan. Pagkilala ng Diyos na tapat. Sa kultura ng Biblia, mga kasangga, ang pagpatira pa ay hindi pagsamba sa tao, kundi pag-amin. Pag-amin ng pagkakamali. Pag-amin ng pagkatalo. Pag-amin ng katotohanan na mas tama ang kabila. Pag-amin ng pagkilala na ang Diyos ang nagtataguyod sa taong iyon. Pansinin mo, mga kasangga, hindi ikaw ang magpapayuko sa kanila, kundi ang Diyos. No? Ang Diyos ang magpapayuko sa kanila. Bakit? No? Bakit? Bakit? Dahil ikaw ay tapat, mga kasangga. Tapat ka. Kaya ang Diyos ang magpapayuko sa kanila. Dahil hindi ka nagkukompromiso. No? Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Walang kompromiso. Dahil nagtiis ka, mga kasangga. Dahil nagmahal ka sa kanyang pangalan, Jesucristo. Dahil hindi mo kinilala o ikinaila, no, si Kristo. No, hindi mo ikinaila si Kristo. Dahil sinunod mo ang kanyang mga salita, ang Biblia. No? Dahil nanindigan ka kahit mahina ka. Dahil kumapit ka kahit malungkot. Dahil tumayo ka kahit mag-isa ka. Di ba? So ito ang gantimpala, no? Ito ang gantimpala sa mga taong matapat na puso. Pagkakataong ipagtanggol ka mismo ng Diyos, mga kasangga. Ipagtanggol tayo ng Diyos. Makikilala nilang iniibig kita. Ang pinakamataas na parangal. Hindi sinasabing makilala nilang matalino ka. Hindi sinasabing makilala nilang tama ka. Hindi nila sinasabing makilala nilang malakas ka. Hindi. Ang sabi niya ng Panginoong Jesucristo,
makikilala nilang iniibig kita. Yun ang pinakamataas na karangalan sa buhay, ay hindi ang maging tanyag, no? Maging presidente o senador man o anuman, congressman man ka dyan. Hindi. Hindi ang maging tanyag. Hindi ang maging respetado. Hindi ang maging mataas ang titulo, o baka naman PhD ka, o ano man ang naabot mo, no? Hindi ang maging mayaman. Hindi ang maging malakas. Ang pinakamalaking parangal ay ito, mga kasangga. Makita ng mundo na ang Diyos ay may pag-ibig sa iyo. At paano ito makikita? Sa proteksyon niya. Pinoproteksyonan ka niya ng Panginoong Jesucristo, mga kasangga. Makikita ito sa biyaya niya. Biyaya. Hindi ka man mayaman, pero malakas ka, wala kang sakit. Hindi araw-araw o hindi maya-maya nasa hospital ka, di ba? Yun ang biyayang pinakamaganda na nanggaling sa Diyos. Mga material na bagay, mawawala yan. Di ba? So, ito ay nakikita din sa pintuang binubuksan niya. Nakikita sa lakas na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo, mga kasangga. Makikita nila na ang kapayapaang pinapahintulutan niya. May kapayapaan sa ating mga puso. Nakikita nila na pagsuporta ng Panginoon sa tagumpay niya sa gitna ng kahinaan. Di ba? So ito ang pinakaman sa Panginoong Jesucristo. Anin man yang mayaman ka, marami kang pera, pero hindi ka naman nakakatulog. Di ba? Sa kakaisip ng kayamanan mo. Ang Diyos ay hindi rin nagpababaya sa atin, mga kasangga. Hindi niya ginugutom ang kanyang mga anak. Binibigyan niya ito ng provision. Mga pangangailangan. Di ba? O, 3 beses isang araw, kumakain ka, may merienda pa. Pag natulog ka, diretso, no? May kapayapaan sa ating puso. Yun ang pinakamahalagang makita. Gantimpala sa mga tapat kay Kristo Jesus. Ang Diyos ang tagapagtanggol ng mahihinang mananampalataya. Sa konteksto ng Philadelphia, ang iglesia ay maliit, mahina, at walang kapangyarihan sa lipunan. Ngunit, mga kasangga, sila ay tapat. At dahil dito, ipinagtanggol sila ng Diyos. Ipinagtanggol sila ng Diyos. Pinarangalan sila ng Diyos. Pinagtagumpay sila ng Diyos. Pinalakas sila ng Diyos at pinag-ingatan sila ng Diyos. Dinaramdam mo ba rin ang ganitong sitwasyon, mga kasangga? May umaapi ba sa'yo? Ha? May humahamak ba sa'yo? May umaalipusta ba sa pananampalataya mo? May gumagawa ng kasinungalingan laban sa iyo, mga kasangga? May nagsasara ba ng pintuan sa iyo? O may grupo bang nais kang ibagsak? Mga kasangga, ang mensahe ng Diyos, ang sabi niya, ako ang haharap sa kanila. Ako ang kikilos. Ako ang magtatanggol sa iyo. Wala kang dapat patunayan sa sinuman, mga kasangga. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang magpapakita ng katotohanan. Ito ang pangwakas
at hamon sa atin mga kasangga. Ang pahayag 3:9 ay hindi mensahe ng pagyayabang, kundi mensahe ng katiyakan. Ang Diyos ay kakampi ng mga taong tapat, mga anak niyang tapat. Kakampi natin ang Diyos. Ang Diyos ay kakampi ng mapagpakumbaba. No? Kakampi ng mapagpakumbaba. Ang Diyos ay kakampi ng sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos. Ang Diyos ay kakampi ng nagtatapat sa Kanyang pangalan. Ang Diyos ay kakampi ng nagpapakasipag sa kabila ng kahinaan. Ang Diyos ay kakampi ng hindi nagkukunwari. Ang Diyos ay kakampi ng handang magtiis para sa katotohanan. At sa huli mga kasangga, hindi mga kaaway ang mananaig. Hindi kaaway ang mga nanaig. Hindi ang kasinungalingan ang mananatili. Hindi ang paninira ang magtatapos ng kwento, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga anak na Kanyang mga hinirang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa panibagong araw na inyong ibinigay. Salamat sa buhay, sa lakas at pag-asa na muli ninyong pinaningning ang aming mga puso. Sa araw na ito, Diyos, naway samahan ninyo kami sa bawat hakbang. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, sa aming katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aming gagawin. Linisin ninyo ang aming mga isip at damdamin. Punuin ninyo ito ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo kami bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inahabilin po namin sa inyo, Diyos, ang buong araw na ito. Naway magawa namin ang lahat ng inyong kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga anak mong laging nakikinig at tumutupad sa iyong mga kautusan. Gumagawa ng mga bagay na hindi nakakasira sa aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang lahat ng tapat sa iyo, Panginoon. Ibigay mo sa kanila ang mga pangangailangan. Ito man ay kagalingan, ito man ay financial, Lord, ipagkaloob mo sa bawat tapat na mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.